Ikaw ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus na may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas na pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako may mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sa magandang araw sa inyong lahat. May tamang panahon. Sabihin nyo nga po. Ito po ang mensahe ng narinig nating kwento sa ating ebanghelyo ngayon. May tamang panahon. Narinig natin na ang mga Hudyo ay nagnanais, pinag-iisipan, pinagpaplanuhang patayin si Jesus. Mula nung mga nakalipas na ebanghelyo, nalaman natin na ang mga Hudyo ay galit na galit kay Jesus dahil nilalabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Yun yung nasa isip ng mga Hudyo. Nilalabag ni Jesus. Pero totoo bang nilalabag niya?
Hindi. No? Ginagawa lang niya kung ano ang mas mabuti. Hindi lang niya ginagawa yung tama. Ginagawa niya yung mabuti. Hindi lang ito matanggap ng mga Hudyo. Kaya nga, gusto nilang patayin si Jesus. Ang hirap lumugar, ano? Pagkatapos mong gumawa ng mabuti, talaga may ibang tao, iba ang pananaw. Iba ang nakita. Iba ang interpretasyon. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ni Jesus pumunta sa Judea. Hindi dahil siya'y natatakot na mapatay. Takot ba siya? Hindi. Sa huli nga aakapin niya. Aakuin niya ang kamatayan. Hindi dahil siya'y takot mamatay, kundi dahil hindi pa niya panahon. Hindi pa niya oras. Hindi pa tamang panahon para harapin sila ni Jesus. Kaya masasabi natin na merong tamang panahon para sa lahat. Hindi ba? Si Jesus, meron siyang sense of perfect timing. Sense of timing. At sadya naman, merong tamang panahon para sa lahat. Hindi sunggab ng sunggab. Hindi sige ng sige. Hindi sugod ng sugod. Kailangan mo lang mag-intay ng tamang panahon. Gaya ng pagre-resign. Pagre-resign sa trabaho, hindi yan basta-basta. Hindi porke sumama loob mo sa boss mo, hindi porke nahihirapan ka, resignation ang sagot. Hindi. May tamang panahon. Ang pag-aasawa, ganun din. Hindi porke ang tagal nyo na. Alam mo naman ang kabataan ngayon, 10 years na kami. Oo nga, 10 years na kayo, may ipon na ba? Okay ka na ba? Kaya mo na bang bumuo ng pamilya? May tamang panahon sa pag-aasawa. Huwag basta-basta. Ngayon, pabata ng pabata, yung mga magulang na nagpapabinyag. Bakit? Nagmadali. Hindi pa hinog, kumbaga. Hindi pa tamang panahon. Ganon din sa paglago natin sa buhay. Dapat natututunan natin ang konsepto ng tamang panahon. May tamang panahon. Hindi lang ito magtuturo sa atin ng aral, kundi mag-iiwan sa atin ng karunungan. Gaya ni Jesus, hindi siya sumugod sa Judea sapagkat alam niya na wala pa doon ang tamang panahon. At para kay Jesus, may tamang panahon para sa lahat. At ang tamang panahon para sa kanya ay ang magpunta sa templo. Dumalo sa pista ng tolda. Alam niyo po, ang kapistahan ng tolda o yung Feast of Tabernacle, isang kapistahan ng mga Hudyo na pinagdiriwang bilang alaala ng dinanas nila sa Israel o dinanas ng mga Israelita sa disyerto sa loob ng 40 taon. Diba yung kwento? Mula sa Ehipto, tinakas sila, dinala sila sa disyerto. Sa loob ng disyerto, dumanas sila ng hirap. Dumanas sila ng matinding pagsubok. Matinding pagsubok kasi bagong buhay na. Bago yung buhay. Mula doon sa dating buhay, dinala sila sa disyerto. At ito yung pinagdiriwang nila, yung alaala. Nung nasa disyerto ang kanilang mga ninuno. At sa pistang ito, nagpapasalamat ang mga Hudyo sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pagpapasalamat dahil ang pistang ito ay may masaganang pananim. Di ba meron tayong ganong kapistahan? No? Yung nagpapasalamat sa masaganang pananim. Ano yon? Alam niyo ba yon? Kapistahan ni San Isidro. Di ba? Yung pananim, nagsasaya, nagpapasalamat. Pero bago ka magpasalamat sa
araw na yon, bago dumating ang kapistahan na yon, anong ginawa mo? Nagtanim ka. Paano ka magkakaroon ng ani? Paano ka magpapasalamat kung wala kang paghihirap? Nagigets nyo ba yon? Diba? Kaya ka lang nagdiriwang kasi ikaw ay naghirap. Ikaw ay nagsikap. Ikaw ay nagtanim. Meron kang aanihin. May tamang panahon. At ito yung tinuturo sa atin. Ano po? May tamang panahon. Maghirap ka muna. Magtiyaga ka muna. Magsumikap. Magtiis. Dahil darating ang tamang panahon. Pero, ang tamang panahon, hindi lang iniintay, kundi pinagtatrabahuan. Ang tamang panahon, hindi lang iniintay, kundi dapat pinagtatrabahuan. Si Jesus, dahil hindi pa dumadating ang tamang panahon, nagturo sa templo. Gumawa ng mabuti. Ginawa ang plano ng Diyos. Yan dapat. At kahit tayo, habang nag-iintay sa tamang panahon, dapat nagtatrabaho, pinagsusumikapan, pinagtsatsagaan, at higit sa lahat, gumagawa ng mabuti. Alam nyo, kapag ikaw ay nagsisikap, kapag ikaw ay nagtsatsaga, kapag ikaw ay nagtatrabaho, maraming tukso. Ano po? Ito nga yung pinapakita sa atin ng ating unang pagbasa. Ano sabi? Ang masasama nakabantay sa mga mabubuti. Ang galing, no? Kaya alam mo, minsan 'di ba napansin mo yung tiyaga ka ng tiyaga, ipon ka ng ipon, tapos biglang may darating na tukso. Ano yung tukso, no? Biglang magsisale. No? Biglang may bargain, no? Ano nangyayari? Nahulog na sa tukso. No? Kaya yung imbis na nagtiyaga ka, nag-ipon ka, biglang nawala. Paano darating ang pag-asenso, ang tamang panahon? Dito pa lang, nahulog ka na. Ang galing ng demonyo. Kasi ang demonyo, ang tukso, hindi niya gustong dumating sa'yo ang tamang panahon. Kung ikaw ay estudyante, ano ang tamang panahon? Makapagtapos. 'Di ba? Yung bang aral ka ng aral, no? Biglang isang araw, may magandang palabas. No? Nanood ka sa halip na nag-aral. Kinabukasan, may exam, bagsak. No? Paano mararating ang tamang panahon? No? Sa mag-asawa, no? Ang tamang panahon, magdiwang ng anibersaryo. 'Di ba? Paano mo kayo magdidiwang ng anibersaryo? Kailangan pinagtatrabahuan. Pero dun pa lang, sa journey na yon, nahulog ka na. O di, hindi naabot ang tamang panahon. Kapatid, ito yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. May tamang panahon. Huwag kang mainip. Gawin mo ang mabuti. Pero mag-ingat, dahil sa paggawa ng mabuti, nakabantay ang masama para tayo'y mahulog at magkamali. Pero papasanpat, pwedeng makabawi. Tuloy lang ang laban hanggang dumating ang tamang panahon. Sa bawat pagkakataon at sa bawat sitwasyon, meron laging tamang panahon. Hindi lang ito iniintay, kundi pinaghahandaan. Dahil masasabi natin, tama ang panahon kapag ang lahat ay napaghandaan. Amen? Amen.